Nining nagsunod-sunod nga mga ebanghelyo sa miaging mga adlaw hangtod karon, pulos mga sambingay ang atong nadungog. Niya ang sentro sa mga sambingay mao gyud na lahi gyud ang dautan kaysa maayo. Dili gyud sa sa matas Ginoo, dili gyud magsagol ang dautan nga tao ug ang maayong tao. Lingiyay mong tupad na makigsagol ka nako, na makigkuyog ka nako na unyaon sa may kalainan kanus aman mailhan ang dautan gikan sa maayo. Kay matud pa ni Jesus, hagpaton man ang dautan, labay padong skayo. Kwaon, labay padong skayo. Unsaon nato pagkahibaw samtang niya patas kalibutan nga kanang tawhana dautan na siya niya, kaning tawhana maayo ni siya. Unsa may sukdanan. Ha? Binuhatan. Anya, naman sa uban nga may kayo mo buhat og maayo sama ng panahon padong eleksyon. May kayo mo himo ay manghatag ang linya sang mga didto mga senior citizen, ana mo ra bagay unahon ang senior citizen. Kanang mga pobre nga way mga balay, tagaan dayog ayuda, mga batanon, himuan dayog basketbolan, pickleball, ana niya himuan dayog mga balay kunuhay kadtong mga pobre kaayo, tagaag mga sin, tagaag mga simento, pero iniglingkod na tala pangurakot, malita-malitang kwarta, kurakot, wa mo kabantay. Mo na siya. Biyon saon magyud pag-ila. Ang unang sukdanan sa taong buangon, harita maghisgot sa buangon. Ang taong buangon, kusog kay na siya manaot sa mga tao nga kontra niya. Manaot gid na siya. Basta di siya kauyon, iya ginang dauton. Kay dautan man siya. So ang iya ginang isulti, ang iyang pananaw, dautan sad. Muna kusog na siya manglibak, kusog siya magbutang-butang og istorya. Muna panahon ni Jesus, lahi gyud ang mga magtutudlo sa balaod kay kang Jesus. Kay si Jesus magsigi magingon, pasayloa ang mga sala, higugmaa ang kaaway, ana. Pero ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, malayaw na, ilsalikway na, dautan na, sige ana. Okay, kamong mga asawa, kung mangabit inyong bana, or kamong mga bana, mangabit inyong asawa, unsa inyong reaksyon? Masuko mo o mo pasaylo? Ug masuko ka, dautan ka. Dautan. Nga naman, kay ang imong dautan nga naa nimo ni gawas. Kay matud pa ni Kristo ang tinuod nga kahugaw sa tao naa sa sulod, was gawas. Nya kay nasuko man ka sa pagbuhat og sala sa imong isig ka tao. Di dautan gid ay ka. Tanawa si Maria. Mama Mary ba? Tanawas Mama Mary. Unsa may nahitabo? Ang iyang anak gikulata, gibutang-butangan, gibugal-bugalan, gihubuan pa, gilansang pa sa cross, atubangan gid niya, nasuko day siya. Nihilak ra, pero wa masuko. Tanawa. Tanawa si Jesus. Jesus gibudhian ni Judas. Kahibaw gid siya nga si Judas mubudhi niya. Nasuko day si Jesus ni Judas. Mao na. Kay maayo man si Jesus.
Kamong mga ginikanan, kung ang inyong anak tapulan kaayo, nya, porti pag yung badlunguna, nya, dako pa kay kaon, nya, hugawan pag yun, nya, bugo para bagyod. Ang saman, magyaw-yaw mo, masuko mo, dili. Dautan ka. So, muna ha, muna yung unang timailhan. Kay ang liwat sa Ginoo, mao ang mga taong maayo. Diri sa unang pagbasa, niingon dayon si ang Ginoo ni Propeta Jeremias, adto adito katong magbubuhat og kulon, kanang kon ba kanang ang patter. Kung naa ko noy dili maayo kayong porma nga kon, gubon to sa maghimo og kulon, nya iya na sang masahon, iya na sang pormahon og bag-o na sad na kon. Murag iyang koreksyonan ba? Tanawa, kinaiya nas Ginoo nga bisan pag naatay mga kabuang, maningkamot gid siya nga iyatang i-renew, iyatang i-recreate. So ang buotan day nga tao mo recreate, ang buangon nga tao mo destroy. Bekin sa maroy buotan, Marcos Group o Duterte's Group? Secret. Kinsa maroy buotan dito sa impeachment court, ang prosecutor o ang mga defense group? Naminaw mo sa kanang kwan, ila impeachment? Tanawa. Ako, isulti lang nako ninyo ha. Si former senador, karon congresswoman Laila de Lima, na former sad nga DOJ secretary, kay bright kay na nga mao ginay ilang pambato nga lawyer sa prosecutor. Wa katiwas sa iyang introduction gahapon, kay gibadlong siya sa impeachment chair, ang kaning gitawag nato si judge sa may tawagan na ni Escudero, kanang Sis Escudero, kanang head chair ba na siya sa judges sa impeachment court ba, siya mo'y kanang presiding judge, presider. So siya mag-temper sa mag-guide sa ilang pag-trial. Introduction pa lang ni Congresswoman Laila de Lima, gibadlong ngano man kay di na allowed nga dunay himuon nga gitawag nila conclusion of law ba, kanang mo present kag ebidensya nya imo dayong i-convict ang accused. Kay ang prosecutor, ang ila pa na allegations pa ng ila, ang mo convict, ang mohimog conviction or conclusion ang husgado. Sila mo prosecute lang, mo presentar lang sila sa ebidensya. Unya aron kay mura maggigil kay bawo sagod ana si Laila de Lima, gigil man kay siya, inighisgot niya og amount, iya man dayong ingnon nga dunay anomalya, iya man dayong himuan og konklusyon nga kanang kriminal gitong aksyon sa VP Presidente. Gibadlong wa patiwasa, pastang uwawa na. Nga naman, akong nakita din nga naningkamot man gud sila nga mapin down ang Vice Presidente. Wa sila maningkamot nga mulutaw ang kamatuoran. Ang ilang gipaningkamutan nga mapin down mo nang gigil gid sila kanabitang asawa nga iniguli isbana sayos kadlawon unya luspad-luspad pangnaong nya ingno din mo gika kasi mong kabit ana ayaw paghimog konklusyon pangutana usa i-presume innocent usa siya, di ba, until proven guilty.
I-prove usa ba nga ingon sad si Bongbong Marcos atong iyang suna, sinundan natin ang ebidensya kung saan siya tutungo. Istoryahe. Nagsunod ay sila ron, hain to padong ang mga malita. Wow, Nya uwaw pa kay gahapon no sa hearing. Ako proud sa ko kay ang duha ka witnesses gahapon nagipresentar gikan sa akong former nga kani-ganing workplace ang land bank. Land bank na gud na manager sa land bank. Nalipay ko kay ang tinubagan sa manager sa land bank katong duha ka buok nga gipatawag. Honest. Sincere. Dili pareha tong NBI nga mga agents nga nag-convict pod sa Vice Presidente bisag wa sila personal knowledge. Moingon silang why personal knowledge, but they concluded nga yes, that statement is criminal. Pero wa sila personal knowledge. Pero ang taga-land bank nga manager, naingon sila na may personal knowledge kay kami may nag-handle sa pag-release sa withdrawal. Pero dili man to suspicious nga transaction. Ila ginang gibarugan. Bisan pag ibali-bali silang istorya nga kay suspicious to, kay unusual. Isa, yes, unusual but not suspicious. Sige silang balik-balik ana. Nya ingnon pa sila ni Bam Aquino katong manager, ingon pa sa Bam Aquino katong atong senador, ingon pa siya, you said you are in doubt. No, Your Honor, wala ko niingon nga I was doubtful. It was doubt. Nag-doubt ko. Ang akong giingon, unusual. Dili doubtful. Ayun na ba? Mo tong niingon ko, ang tagalan bang honest ang iyang pagtubag. Wa gud ni cross-examine ang defense. Ang defense wa ni cross-examine nya matod pa sa akong paminaw sa mga lawyers nga komentaryo kana kay wa ni cross-examine ang defense pasabot in favor to nila. So in short, imbis nga witness unta to nga gipresenta sa prosecutor aron mapindawon ang accused nasuportahan na noon. Nya unsa man na siya? Unsay pasabot? The truth will set you free. Ang ilang gipangita dito sa land bank nga gi-withdraw aron ilang i-accuse ang Vice Presidente mao ang 125 million. Ilang buot proibahan nga sa pag-withdraw pa lang sa bangko anomalos na nga transaction, suspicious na nga transaction ni sulti ang taga-bangko sa pag-withdraw on our end dili to suspicious, unusual lang kay panagsarami maka-release og ingon ana kadagko nga amount in that particular department sa gobyerno, pero dili suspicious kay niagi siya sa standard sa SOP unsaon pag-withdraw sa mga government agencies. Sunod na sad kuno karon kuha na sad. Murag karon sunod si Manam tingal ito. Kuha na sad ang ilang kuan. Unya kay gipapasar naman as kuha na may judgment ang kuha nga nakapasar na sa ilang kuan, ilang audit. Kaubo na sad ni sila. Ang ako lang point ba, ngano man nga ang prosecutors, ang mga congressmen nagsigi magpangita sa kamatuuran tungod anang 125 million nga confidential fund sa Office of the Vice President. Wa lagi sila nangita atong gi-accuse sa mga Marines nga 800 billion na kwarta nga gisudlag malita unya gipang-distribute sa mga lain-laing mga tao sa gobyerno gikan sa office of sa side sa executive, sa side sa legislative, apil na dito gani sa mga media men o sa mga naa sa ahensyas gobyerno sama sa DPWH o uban pa. Wa lagi sila mangita ana. Kadto
Kadto mo'y suspicious, kadto mo'y illegal, magdakag kwarta nga tag sa kamalita, tag 48 million kuno isod adto hangtod 60 million, unya gisud lag malita. Ang niagi hinuog bangko, ang niagi og proper withdrawal, sigihan nila question. Kadtunong niagi lag malita, wa nila sundi og asa to padong. Naay 18 Marines nga nagtistigos nga witness me nga naggisod yung malita ang kwarta. Naa si Gutesa, naa si Saldico nga nag-ingon, witness ko nga gisod na mo malita ang mga kwarta o gipanghatag aning mga tawhana nganong wa man nila imbestigahan nga suspicious transaction man na kwarta man as gobyerno, kwarta man as mga tao nganong magsigim kag concentrate nga aning suspicion kunohay ari man ka mangitag suspicious transaction nga niagi gyud properly sa bangko. Katong niagis malita naay mga witnesses daghan nganong gihunong man ang hearing sa Blue Ribbon Committee bahin adtong 18 Marines, bahin ni Gutesa, bahin ni Saldico. Tungod kay ang tumong dili aron paglimpyo sa korupsyon. Ang tumong aron lang mapin down ang usa ka tawo nga wa nila ganahin, and that is evil act. Maunay gitawag og dautan nga buhat. Muna di ta ana ha. Ilingay mong tupad. Ing na dautan ba nga ipadayon ang raffle ticket? Ing na para nimo ba ing na dautan ba na nga ipadayon ang raffle ticket? Buutan day ka. Ako bitanggi, ako mamong gipangutana no hasta mga online parishioners. Oy, salamat day kayo mga online parishioners, inspiring kayo ang inyong comment so far no. Na iniingon nga Father, ipadayon gyud na kay napay daghang project sa atong parokya. Online ha, pero niingon atong parokya. Nya kamong taga dinhi, moingon ka mo nga napatay daghang project Father sa atong parokya, ipadayon gyud na. Mo ana mo. Kana mo'y parokyano. Ato ning nindoton ang atong parokya, magtinabangay ta. So ang atong raffle tickets magsugod tag pamaligya tingali karon or ikaron ban Domingo kaya mo pang change ang date tatakan pa man to siya unya kana ganing hangtod na sa December 8 December 8 mo'y atong raffle draw ato sa nang Christmas party sa parokya nga magkuanta sadya ta kun buhi pa mo December 8 nya pista pod na sa mahal nga Birhen, Immaculate Conception, nya ang atong segunda patrona dire, Birhen man, si mahal Mama Mary man sa Pilar. So padayon pod ato sa nang i-celebrate. So pamalit na mo ha, nya mamaligya pagid ta. Og niining panahon na mas intensified pakusga nato ang atong pagbaligya. Nya ako kay daghan man kog mga invitasyon. Iampo lang sa ko ninyo ha. Mag-travel ra ba ko? Karon di ay ugma sa gabi mo travel ko adi pa day sa 31 30 naman ano o ugma sa gabi mo travel ko padong adto sa Compostela, Davao. Sana di Oro ba na? Compostela Valley. Salamat sa ilang mayor dito, si Mayor Levy. Giimbitar ko sa ilang festival o sa ilang foundation anniversary. Ako'y pamisahon ika-August 1 alas 7 buntag. Ambot makabalik pa ba ko din himbuhi? Okay ninyo makabalik ko din himbuhi? So kamo dihang taga Compostela, Davao, muanha diha ang Paris Pre sa Compostela, Cebu. Magdag raffle tickets. Magdag raffle tickets. Basta mo palit gani mo, malangit gyud mo, unyag dili mo palit, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kita-kita ta diha. Mo ni akong buhaton karon ug asa ko imbitaron, magdaan ako raffle ticket. Nya ako nang i-announce daan before ko moabot didto aron na
makapangandam na sila nga inigpa-picture nila nako, nunot dayon pagtunol sa para raffle ticket. Ana siya. So, kamong magpa-picture nako, kahibaw na mo unsay bayad ana, raffle ticket. Unya og nanasa niya tay slot, ang bayad ana raffle ticket og slot. Nindota. Di ba? Wa pa tayo slot pero nagplano ko nga natay slot kay naatay Paris Youth Day karong August 21 to 23. Paris Youth Day. Dako-dako sa budget sila in town ato mga youth, naas mga 700,000. Dako ng activity dinhi ato mga youth, atong iyampo nga naron sila ongoing ang ilang pagpangandam ni ana. Nya ang atong nasa tay na agrihan na karon na Camino Festival sa atong pista sa atong segunda patron karong Oktubre. Nya dili na ako paning ikuan karon, ikonsulta pa ni sa atong General Assembly na mosetol bata sa October 12 nga pista or atong balhinon sa second Saturday kay og mag-festival gud ta nya naa sa weekday mo dili kayo siya nindot, no? So mas maayo og Saturday. So naaroy among initial nga istorya second Saturday sa Oktubre nya maghimotag Camino Festival. Dako kay gasto pero festival man sad mo sanay akong adtuon ron sa Compostela Davao Festival, gitawag nila Buganihan Festival. Kinsa nang Buganihan, bugan man siguro na nya nihan. Ningon dai kanoy bugas anihan. Ana din na na ilang bang bugas ba kana bang mga palay ba o kana mga rice o nya anihan, anniversary na silang pagpangani. No na siya Buganihan Festival. Nya kita sa duna sa tay unyay Camino Festival for the first time. Nindot ano kay Camino maning ato dinhi. Ato ning gibuhat mga igsoon para pagpalambo sa pagtuo aron maliwata ni Kristo ni Mama Mary og sa atong kanini ang patron na dili bitaw ta magsigig hukom sa tong isig katao kung dili maningkamot ta nga mugawas ang kamatuoran, mugawas ang hustisya, nya mao nay atong puy-an, dili ang atong kaugalingong batasan. Kay kun mo na itong puy-an, mahimutang daotang isda, ilabay ta og magkagot, maghilak ta og magkagot atong ngipon. Diri sa atong tubag sa Salmo, niingon ta diri pagsulti nga bulahan sila kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Ug unsa man kinsa man tagaag hinabang sa Dios ni Jacob kadto ra sang naningkamot nga mahimong liwat sa Dios.